Guys, we are living in the last days. Pero mga sangkay, eto, sa huling mga panahon na ito, bago po maganap ang rapture, may nagaganap po na talaga nga namang magre-rejoice ang mga anghel sa kalangitan. Tingnan po natin ang balitang to. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Kamusta po kayo? Naway ayos lamang po tayo dyan, mga sangkay, at naway pinagpala ang lahat ng ating Panginoon. At ito nga po, pag-uusapan po natin itong pambihirang nangyayari ngayon sa ating mundo. No? Sa huling mga araw, may nagaganap sa ating planeta na talaga nga namang ang mga anghel, no, ay magdiriwang o nagdiriwang ngayon. So, tingnan po natin mga sangkay at alamin po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Kung gusto nyo po na mga ganitong klaseng content about sa Bible, about po sa mga nangyayari sa ating mundo, related po sa Bible prophecy, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so eto nga po ang ganap ngayon. Ayon kasi, dito, in city after city, hundreds of people are saying yes to Jesus and finding new hope they never knew existed. A modern day Jesus tent revival. Ito po ang nangyayari. Hundreds born again and baptized as Jesus tent revival sweeps the nation. So, sobrang dami daw pong nabaptize. Mamaya, pag-uusapan po natin bakit mahalaga ang bautismo na ito. Dahil para po sa inyong kaalaman, hindi po talaga lahat mapupunta sa langit. Pero lahat lamang po ng susunod sa kalooban ng Diyos. At kung ano yan, mga sangkay, nako, malalaman nyo po sa content na ito kung ano ba talaga yung pamamaraan para mapunta sa langit. Tingnan mo muna natin to mga sangkay. Moving through cities like Dallas to Memphis to Chesapeake, Virginia, Grabe, ang dami. the Jesus Tent Revival is drawing young and old alike with the simple but powerful message that Jesus is the answer. Wow. I can't set you free, but Jesus can. It's a movement that began in 2019 during a powerful event in Kokomo, Indiana. People come in underneath that tent that walked in as atheists, walked in as Buddhists, walked in as Muslim. I would encourage you to let God change your life tonight. Inspired by that first night in Kokomo and encouraged by a pastor, Dr. Braden Anderson, a primary care physician and evangelist, made the life-changing decision in 2022 to sell his medical practice and house to take the tent revival nationwide. Wow. The thought of being able to impact people with the gospel, even in that very moment, just seemed so much more important than the clinics that we had, the work that we did in the emergency room or what have you. While I'm thankful for that work, this makes a difference in eternity. And we felt like the time was right. And if America's this hungry, let's bring them Jesus. Wow. So ito po ngayon ang nangyayari mga sangkay. Marami nga daw po ang nababaptize dahil po sa ministry na ito. And God does miracle after miracle after miracle. Something witnessed by Pastor Tim Sullivan of the Pentecostal Church in Fort Smith, Arkansas. Wow. Grabe. So ito po ay mula po sa United Pentecostal Church, no? Na organization sa United States of America. Sila po ang nag-handle nito. So nakakatuwa at ako po ay kinikilabutan mga sangkay. I looked and our neighbor had walked across from the neighborhood across the field, and he said, I've not been to your building, but I wanted to come to this tent revival. And that night, he was baptized and saved. And I thought that was so special that all the years that he had lived in close proximity to the church building, but he had not attended
a church. Many Wow. testify about receiving newfound freedom. He saved me from selling drugs, doing drugs, fornication. I was a girl who was just broken, lost. I was empty. And then I got into this atmosphere where the Lord filled me with the Spirit. A hallmark has become the Wow. record number of spontaneous baptisms, with lines so long they're conducted before, during, and after the services. This actually has Grabe. become quite an incredible problem for us. The crowds that will come for baptism are actually beginning before the service. There's been, some of these events in New Albany, Indiana, for example, over 300 people baptized in just a single weekend. Grabe. In Fort Smith, Arkansas, Little Rock, Arkansas, many of these Indiana events, some in Florida. Dr. Anderson, how rewarding is it for you to have Okay, so yan po ang nangyayari ngayon mga sangkay. Itong Pentecostal Church no ay meron po silang mission sa United States of America, and I don't know kung sa iba pang mga bansa, mga sangkay, at ang isa sa kanilang pinupuntahan yung mga lugar na kung saan marami po ang napapariwara, mga sangkay, hindi nakakakilala kay Jesus. At bagamat Christian nation ang Amerika, mga sangkay, marami pa rin po talaga yung mga taong hindi alam ang patungkol sa gospel. Hindi alam ang patungkol sa baptism in Jesus' name. And right now, mga sangkay, ito po ay talagang namang maraming mga anghel ang nagre-rejoice dahil po sa ginagawa nila ngayon. And para po sa inyong kaalaman, ano ba ang mayroon sa baptism? Bakit ganun kahalaga? Alam niyo ba, guys, na hindi po lahat mapupunta sa langit? Totoo yan, mga sangkay. Biblical po yan. Ay eto, basahin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa John chapter 3, verse 3 hanggang 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again. Ulitin ko, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Biruin mo, mga sangkay. Ni-reveal po yan 2,000 years ago na ito yung proseso ng kaligtasan. Ito in verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Kala niya, mga sangkay, literal na papasok ang isang tao sa loob po ng sinapupunan ng magulang. Then in verse 5, sabi ng ating Panginoon, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan po yung sagot. Inulit ng ating Panginoon. Ngayon, mga sangkay, ano ba ang meron dyan? Bakit napakahalaga niyan? Inutos po yan, mga sangkay, sa mga disciples ng ating Panginoon. Noon, kasi akala ng iba na ang tao maliligtas na dahil po sa kanyang pagiging mabuti at kabaitan. Mahalaga po yun na maging mabuti po tayo, maging mabait sa kapwa. Napakahalaga po niyan. Pero, hindi ibig sabihin nun na tayo ay maliligtas na. Mahalaga na magawa po natin na mabaptize in Jesus' name, mabaptize sa pangalan ng ating Panginoon sa tubig at mamuhay ng may kamanalan, mabait, mabuti, nang sa ganun, maligtas ka. Ito, mga sangkay, may isang paresiyo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabay, nalalaman po namin kayo ay isang tagapagturong mula sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa nyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kasi ito pong si Nicodemo, isa po itong mabait, relihiyosong tao. Pero, nireal talk siya ng ating Panginoon.
Tandaan mo, sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao, ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. Mga sangkay. So, ito po yung sagot sa tanong na kung paano maliligtas ang tao. In Matthew chapter 28 verse 19, inutusan ng ating Panginoon ang mga disciples. The Bible says, therefore, in Matthew chapter 28:19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Baptizing them in the name. Ayan po. Bautismuhan niyo siya, ang mga tao, sa pangalan. Ano ang pangalan na yan na tinutukoy? Naghintay sila ng panahon hanggang sa bumuhos ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. At sa Acts chapter 2 verse 38, guys, pakinggan nyo ito mabuti, no? Sinabi sa Biblia, nung bumuhos na ang Espiritu ng ating Panginoon, naintindihan na po ni Apostle Peter ang ibig sabihin sa Matthew chapter 28 verse 19. In Acts chapter 2 verse 38, the Bible says, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So ito po yung sagot, mga sangkay, sa lahat ng tao. And after that, mga sangkay, libu-libo na po ang binaptize, and up to now, nagpapatuloy. We are living in the last days, mga sangkay, mga kapatid, mga kababayan. And what we need to know is kung ano po ang proseso ng kaligtasan. Kasi hindi po lahat mapupunta sa langit except a man be born again or be born of water. He cannot see the kingdom of God. Alright? So ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.